Mga ka-TH, alam niyo ba, napakarami kong naririnig na kwentuhan at usapan sa mga forums, sa mga chat groups, at maging sa mga hunting sites na binibisita ko. Marami ang nagsasabi na wala na raw silbi ang maghanap sa mga mababaw na lugar ngayon. Ang katwiran ng ilan, nakuha na raw ang lahat ng mga ito ng mga naunang treasure hunters noong dekada 70 at 80. Halos lahat daw ng madaling abutin ay nilinis na noong panahon pa ni Marcos o ng mga dayuhang may malalaking backhoe. Pero mga ka-TH, totoo nga ba na ubos na ang mga tinatawag nating shallow deposits? O sadyang hindi lang natin alam kung saan at paano titignan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan sa likod ng maling akala na ito o ang tinatawag nating myth na kabuuang pagkaubos ng mga kayamanan ni Yamashita sa mababaw na lupa. Kaya huwag kayong kukurap dahil ang akalang tuyo na balon ay baka may natitira pa palang ginto sa ilalim. Ngayon, bakit nga ba may mga mababaw na deposito? Bago natin sagutin kung ubos na ba o hindi, balikan muna natin ang kasaysayan batay sa sariling pag-a-analyze at pagbasa sa mga nangyayari noong nakalipas na World War II dito sa Pilipinas. Bakit nga ba nagkaroon ng mga mababaw na deposito ang mga sundalong Hapon? Hindi lahat ng kayamanan ni Yamashita ay ibinaon sa napakalalim na tunnels na may komplikadong traps at nakalula na engineering. May mga tinatawag tayong tactical deposits o emergency burials. Isipin ninyo ang sitwasyon noon. Ang mga sundalong Hapon ay mabilis na umaatras dahil sa pag-atake ng mga pwersang Amerikano at ng mga lokal na gerilya. Sila ay nagmamadali, pagod, gutom at walang sapat na kagamitan o oras para maghukay ng daang-daang talampakan. Dahil sa matinding pressure na ito, ang ginagawa ng mga sundalong Hapon ay naghukay lamang sa lalim na 3 hanggang 10 talampakan at ang kanilang layunin ay itago ng mabilis ang mga dalang deposito para hindi maagaw ng kalaban, markahan ang lugar at may planong balikan kapag natapos ang digmaan. Ang mga emergency burials na ito ay nakakalat sa mga tabing daan, paanan ng bundok o malapit sa kanilang mga naging kampo. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming maliliit at mababaw na deposito ang naiwan sa ating lupain. At madalas, ang mga ito ang nakakaligtaan ng marami ngayon dahil ang focus ng karamihan sa mga treasure hunter ay ang maghanap ng malalaking tunnel na abot hanggang simenteryo ang lalim. Pag-usapan naman natin ang pagbabago ng landscape at ang kalikasan. Ang unang malaking dahilan kung bakit hindi basta-basta mauubos ang mga mababaw na deposito ay ang tinatawag nating pagbabago ng pisikal na anyo ng ating kapaligiran o change of landscape. Mahigit 8 dekada na ang nakalilipas mula nang matapos ang digmaan. Sa loob ng mahabang panahon na iyan, ang kalikasan ay hindi tumigil sa paggalaw. Isipin ninyo mga ka-TH ang epekto ng matinding erosion, mga landslide, at ang patuloy na pagbago ng daloy ng mga ilog at sapa dito sa Pilipinas. Ang isang deposito na ibinaon ng mga sundalong Hapon sa lalim na 20 talampakan noong
nakalipas na taong 1945 ay maaaring naging 3 talampakan na lamang ngayon dahil ang ibabaw na lupa ay naanod na ng ulan at baha sa paglipas ng mga taon. Sa kabilang banda, may mga mababaw na deposito noon na dahil naman sa landslide ay nabaon ng mas malalim. Pero dahil gumagalaw ang lupa, muli itong nalalantad o napapadpad sa mga lugar na madaling maabot. Kaya kung may magsasabi sa inyo na nakuha na ang lahat noong 1980s, tandaan ninyo na ang lupang tinitindigan ninyo ngayon ay iba na ang itsura at kapal ng dati kumpara noong panahon ng 80. Pag-usapan naman natin ang nakatago sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang ikalawang dahilan ay ang konseptong tinatawag na hidden in plain sight. Napakaraming mababaw na deposito ang ligtas na nakatago sa mga lugar na hindi mo sukat akalain at madalas ay dinadaanan o tinatapakan lamang natin araw-araw. Noong mga nakaraang dekada, ang mga treasure hunter ay nakatutok sa mga gubat, kuweba at mga lawak na bundok. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga dating kagubatan at bakanting lote ay naging mga modernong subdivision, sementong kalsada o kaya naman ay tinayuan ng mga lumang bahay. Ngayon ay sino ang mag-aakala na sa ilalim ng isang lumang poso, sa gilid ng isang sementong sapa o sa ilalim mismo ng pundasyon ng isang lumang tulos ng bahay ay may nakabaon palang maliit na kahon. Maraming treasure hunters ang umiiwas maghanap sa mga mataong lugar o sa sarili nilang bakuran dahil sa takot na mapansin o dahil sa isiping wala naman doon ang kayamanan ni Yamashita. Pero ang totoo, ang mga sundalong Hapon ay madalas ding mag-iwan ng marka sa mga permanenteng natural na anyo tulad ng malalaking buhay na bato o matatandang puno na ngayon ay napapaloob na sa mga pribadong ari-arian. Dahil hindi ito basta-basta mapapasok o mapaghuhukayan ng kahit sino, nananatili itong ligtas at hindi nagagalaw hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang teknolohiya at ang kakayahan ng mga naunang treasure hunters. Totoo na masugid ang paghahanap noong dekada 70 at 80. Ngunit, kailangan nating tanggapin na ang pamamaraan nila noon ay limitado. Bagamat hindi natin kailangan ang napaka-mamahaling modernong kagamitan na hindi naman abot kaya ng karamihang treasure hunter dito sa Pilipinas, kailangan nating kilalanin na ang mga simpleng detector o sariling pamamaraan noon ay may mga kahinaan. Ang mga naunang treasure hunters ay madalas na umaasa lamang sa mga haka-haka o kaya naman ay diretsong paghukay kung saan may nakitang marka. Dahil dito, marami silang lugar na nadaanan o nadaplisan lang pero hindi nila tuluyang nakuha ang mismong deposito. Maaring nakakuha sila ng signal, naghukay ng kaunti, ngunit dahil sa kawalan ng pasensya o dahil sa maling interpretasyon sa lalim, iniwan nila ang site at itinuring na false signal. Ang mga naiiwan nilang bakas o ang mga missed spots na ito ay nandyan pa rin sa ilalim ng lupa. Naghihintay ng hunter na masusi at may tiyaga sa pagbabasa ng paligid. Ngayon ay dito naman tayo sa isang napakahalagang sikreto na dapat malaman ng bawat treasure hunter. Ito ang tinatawag na
decoy holes o ang panlilinlang ng mga sundalong Hapon. Paano mo nga ba malalaman kung ang isang area o hukay na nadatnan mo ay nakuha na talaga o sadyang iniwan lang na walang laman para iligaw ka? Ang mga sundalong Hapon ay kilala sa pagiging madiskarte sa digmaan. Madalas, kapag sila ay naglalagay ng isang deposito, gumagawa sila ng dalawang magkaibang hukay sa iisang system. Ang unang hukay na mas mababaw ay lalagyan nila ng kaunting barya, mga lumang kagamitang bakal o mga peking artifacts. Ito ang tinatawag na decoy. Ang layunin nito ay para kung sakaling may makatuklas man na kalaban o ibang tao, iisipin ng nakahukay na iyon na ang kabuang deposito ay at hihinto na sila sa pagkahanap. Kaya kung makatagpo ka ng isang lumang hukay sa inyong site, huwag kang panghinaan ng loob o agad na umalis. Maaring ang nakita o nakuha noon ng mga naunang nahukay ay ang decoy lamang. Ang tunay at mas malaking deposito ay maaring nasa ilalim pa mismo ng hukay na iyon o kaya naman ay may ilang dipa lamang ang agwat sa tabi nito. Ang susi dito ay ang matalinong pagsusuri sa paligid at hindi ang agad na pagsuko. At ayan mga ka-TH, dahil karamihan sa atin ay walang kakayahang bumili ng mga mamahaling modernong scanner, ang pinakamalakas at pinakatapat nating sandata ay ang ating sariling mga mata at ang kakayahang magbasa ng mga marka o markers. Huwag tayong basta maniwala sa mga sabi-sabi na ubos na ang ginto rito. Ang lupang Pilipinas ay malawak at mayaman sa kasaysayan. Ang tamang pagbasa ng mga marka tulad ng mga kakaibang ukit sa bato, ayos ng mga tumpok ng sapa o kakaibang paglaki ng mga puno ang magpapatunay kung ang isang mababaw na deposito ay naroon pa. Ang bawat marka na iniwan ng mga sundalong Hapon ay may kwento at may tiyak na direksyon. Kapag natutunan mo ang tamang sining ng pagbasa sa mga ito, makikita mo na ang mga mababaw na deposito ay hindi basta-basta makukuha ng tsamba lamang. Kailangan ng sapat na kaalaman, talas ng isip at higit sa lahat, matinding pasensya. Isang mahalagang teknik din na dapat nating tandaan ay ang tinatawag na layering. Sa aking mga nakaraang pagtalakay tungkol sa pag-aaral ng mga small hanggang medium deposits, ipinaliwanag ko na ang mga sundalong Hapon ay mahilig maglagay ng mga patong o layers. Maaring sa lalim na 3 talampakan ay may makukuha kang isang layer ng proteksyon tulad ng mga nakalatag na uling, mga tipak ng slag o mga simentadong takip. Maraming mga baguhang treasure hunters ang nag-aakala na kapag nakatagpo sila ng ganitong matitigas na layer ay walang ginto sa ibabaw at wala na itong laman. Ang hindi nila alam, ang unang layer na ito ay nagsisilbing panangga lamang. Sa ilalim pa mismo niyan, maaring may 1 o 2 pang talampakan bago mo marating ang tunay na deposito ng kayamanan ni Yamashita. Kaya napakahalaga na huwag tayong hihinto kapag nakahanap or meron tayong nadatnan na kakaibang pormasyon sa ilalim ng lupa. Suriin itong mabuti dahil baka pintuan pa lang iyan ng iyong hinahanap. Sa kabuuan, malinaw na ang haka-haka na ubos na ang mga mababaw na deposito ay isang malaking myth lamang.
hindi pa ubos ang deposito ng kayamanan ni Yamashita sa mga mabababaw na lugar. Ang totoo, ito ay nagiging mas mailap at mas matalino lamang sa paningin ng mga walang sapat na kaalaman. Ang mga shallow deposits na ito ay patuloy na nandyan sa ating paligid. Nagtatago sa ilalim ng mga bagong anyo ng kalikasan, naghihintay sa ilalim ng mga decoy holes, at nag-aabang sa tamang treasure hunter na may sapat na dunong, tiyaga at paggalang sa sining ng paghahanap. Kaya huwag kayong madidismaya kung wala kayong mga modernong kagamitan, dahil ang pinakamagandang tool ay ang inyong kaalaman at tamang diskarte sa field. Kaya mga ka-TH, may nahanap na ba kayong deposito o nakitang mga kakaibang marka na wala pang 5 talampakan ang lalim sa inyong hunting site? Ibahagi naman ninyo ang mga shallow find stories o mga karanasan ninyo sa comment section sa ibaba, para mapag-usapan natin at makapagbigay ng inspirasyon sa buong community ng ating mga ka-TH dito. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.